na naririto tayo. And now, let's officially start our program. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. At papuri sa Panginoon sa napaganda niyang salita. And now, let's prepare our heart to sing, no? Para sa ating Panginoon. At tinatawag ko po si Sister Luna for our praise and worship. Ayan, good evening sa ating lahat. Ayan, na-miss kong mag-praise and worship dito sa Skyra. And again, thank you Skyra sa pagtanggap ulit sa amin. At hindi lang sa amin, kundi pati sa salita ng Panginoon. Ayan, so kung alam niyo po ang kantang aking aawitin ngayong gabing ito para sa ating Panginoon, sabayan niyo po ako. Iindak natin ating mga katawan, gamitin natin ating mga boses para siya ay awitan at ipataas ang pangalan niya ngayong gabing ito. Ayan po. Kailangan ni Ate Luna. Ayan. Because this is the day that the Lord has made. Hallelujah. There's a light that shines with hope and grace. There's a sky with your mercy each day of the life. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your spirit pour out, Jesus. Jesus. 'Cause this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. 'Cause this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Live behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Live behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. And live behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Live behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Live behind what happened yesterday. Yes, Jesus. Thank you for this day, Lord, that you made for us to rejoice. Hallelujah. Rejoice, we'll rejoice, be glad in it. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Yes, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it.
we'll rejoice, we'll rejoice, and be glad in it. Yes, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Yes, Jesus. We praise your name tonight. You're worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Jesus. Oh, mga kapatid, let's continue to worship our Lord. Let's continue to praise His name. Hallelujah. He's holy. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and creations, all powers and creations, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Jesus, if you've been redeemed, and sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Let's sing the song forever and amen. Hallelujah. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Jesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. 'Cause all thrones and all thrones and creations, all powers and creations, your name stands above them all. Above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and creations, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and creations, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever.
Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Jesus, you're always holy, Lord. You deserve all the praises and honor, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Praise God. Samahan niyo po akong makibukas sa Romans 15 verse 1 to 7. Nakasabi po. Verse 1. We who are strong taught us to bear with the feelings of the weak and not to please ourselves. 2. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. 3. For even Christ did not please himself, but as is written, the insult of those who insult you have fallen on me. 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. 5. May the God who give endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. 6. So that with one mind and one voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. 7. Accept one another, then Jesus as Christ accept you, in order to bring praise to God. Amen po. Salamat po sa pagkabasa ng salitang. Amen. Lord, thank you so much, Panginoon, sa awitin, sa iyong salita na ibahagi, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman, Panginoon, upang ibahagi ang inyong mensahe, Panginoon, dito po sa loob ng Skyra Family BR, Panginoon. At pinapanalangin ko din po, Panginoon, ang bawat na bawat nakikinig ngayon, Panginoon, naway ma-open po ang kanilang puso, Panginoon, kanilang isipan, Panginoon, sa topic. Maraming salamat, Panginoon, at kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus, sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. To God be all the glory. First of all, bago ako magsimula, hindi ko alam, ang Skyra Family VR pala is family VR namin. No? Kasi merong bug na nangyayari kay WePlay, kung saan, said ko dito, para mag-gets nyo yung joke ni Pastor. No? Ayan, no? Leader pa ako sa family VR ninyo. Na nakikita pa. Wala lang, na-amaze lang ako. So now, as the leader of Skyra, I demand lahat po ng rare chest ninyo, ibaksak po sa akin. Hindi biro lamang po. Good evening! Gusto ko lang magsimula ng masaya tayo, syempre. Bago tayo, kasi yung topic natin ngayon is medyo mabigat. So, gusto ko bago tayo magsimula, may konting sayaman lang pa. No? So, good evening. Good evening, Ate Moon, Sister Mitch, Brother Void. No, isa naging workers natin to, si Brother Void, Sister Aki, si Paring Wolf ko, no, si Sir Wolves, no, Sir Arisu, no, and sa mga kasama ko dito sa baba, Ate Sam, Sir JD, hello po sir, and Ate Jenny. Ayan, hello po sa inyong lahat. By the way, bago ako magsimula, aware naman po tayo sa ating mundo ngayon. Actually, this preaching is my preaching last Sunday, but I really want to bring it here, no, for us. You know, maganda kasing topic eh. Aware naman tayo sa mundo natin na halos mga Kristiyano ang nag-aaway-away. Sad to say, mga tagasunod mismo ni Kristo ang gusto na lang magpatayan sa daan, magpatayan sa tuwing debate. Siguro aware tayo doon kasi hindi naman siguro tayo bulag, especially now sa social media. Grabe, they believe in Christ pero silang nag-aaway. Ganun ang mundo ngayon. Dating daan sa INC sa dating daan, Roman Catholic sa Baptist sa Roman Catholic, sa ganto ganyan. Hindi, iba-iba na. Born again sa ganito.
Boring dyan sa simbahan nyo, choir. Boring dyan sa simbahan nyo. Akala mo disco. Di ba ganun yung mga bitawan? Sorry to say, pero ganun ang nakikita. Hindi ko sinasabi lahat, pero karamihan. Especially here sa Pinas. Born again, wala yan. Mga ano yan, mga kulto kasi disco. Gayupin mo, may drum sa simbahan. What a disrespect. Roman Catholic, ayoko dyan kasi boring, choir. Yung padre nila naka-duster. Isipin nyo yun. They both believe in Christ, amen? Pareha silang naniniwala kay Kristo. Actually, I'm not blaming spiritual leaders. Nasa tao kasi. Amen. No? Nasa tao kasi yan eh. Halos lahat nasa tao. Just to think. Ano sinabi ng Panginoong Jesus? Di ba dapat love? Love. Pero bakit yung parehas na naniniwala kay Kristo, hate ang pinapakita? We both believe, Roman Catholics believe in Christ, born again Christian believe in Christ, pero bakit tayo mismo nagtatapon ng hatred? Now hear me out. Hindi po ako narito para sirain ang isang relihiyon, hindi ho. Ginagawa kong example ang both religion. For what? Para stop na yung hatred. Let's start the love. Ay, walang may pake. We should work together. No, we should work together to spread the gospel. Hindi dapat tayo yung nag-aaway-away na parehas lang naman naniniwala kay Kristo, parehas lang man siguro nagsisilbi sa Panginoon. Don't let your doctrine na maging sanhi ng hate ninyo sa kapwa ninyo. Kasi always remember, ayaw ng Panginoon sa kagalit. Kaya nga siya mismo, nung pumunta siya dito, pagmamahal ang kanyang ibinigay. Sabi nga sa Word of God, the Son of Man did not come to this world to condemn, but to love. Di ba? Ang Panginoon mismo pumunta sa mundo para mag-spread ng pagmamahal. So bakit tayo mismo mag-i-spread ng hate? Dahil lang ba sa iba yung spiritual leaders? Dahil lang ba sa iba yung tatak ng logo ng simbahan? Well, I tell you honestly, religion can't save you. Jesus can. So focus your spiritual growth. Focus natin yung relationship natin sa kanila. No? Relationship natin sa Panginoon kaysa sa ano pa mang bagay. Kaya nga ang topic natin ngayon is makikita sa Romans 15 verses 1 to 7 na may ang mismong is about sa pagkakaisa, about sa pagyakap sa isa't isa, ang kapangyarihan ng pagtanggap. Sabi pa nga, mga minamahal sa Panginoon, ang ating isip ngayon hapon, no, ay parang magsisimula talaga ito. No, sabi pa nga ni Paul, no? Kasi dati, mga kapatid, for the context lang sa mga hindi nakakaalam, yung Romans 15 po kasi, bago nagkaroon, syempre may 14. Ang context po kasi niyan sa mga taga-Roma dati, sa mga taga-Roma dati, alam niyo yun, they both believe in Christ pero may kanya-kanya silang paniniwala na kesyo, bawal ganito, bawal kumain ng ganito, yung isa pwede kumain dito, yung isa pwede kumain dyan. Kaya, nagbigay ng letter si Paul. And that is, tinig ba ako? Hello? Tinig ako, no? Ayan. Iba-iba yung paniniwala. That's why, no, nagpadala si Pablo ng solusyon. Hindi ito tungkol sa pag-aaway kung sinong tama o mali, kundi sa pagyakap sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng Kristiyanong pamumuhay hindi matatagpuan. Mute mo na ako, sorry, ang ENGC. No? Ay hindi matatagpuan, no? Sa pansariling kagustuhan o karapatan, kundi sa pag-aalay ng sarili sa pagpapalakas ng ating kapwa. Tinitiyak sa atin ng topic na ito, no? Kung ano ang itsura ng pag-ibig ni Kristo sa gitna ng pagkakaiba-iba. Yes, sa ating differences sa bawat isang relihiyon natin. Kasi dito, sino dito Baptist? Baka nga ako lang eh.
Si Sir Wolf, iba relihiyon yan. Sina Ate Moon dyan sa taas, iba yung relihiyon yan. Etong katabi kong may puso kami sa gitna, apostolic yan. Iba-ibang relihiyon natin. Pero bakit tayo naririto? Bakit nyo ko pinapakinggan? Because we don't bring religion in this kind of matters. We bring relationship in Christ. Relasyon ni Kristong dinadala natin. Because we want to hear the word of God. Amen? Pumupunta tayo sa simbahan hindi dahil Roman Catholic tayo, hindi dahil born again Christian ka, hindi dahil Baptist ka, pumupunta ka because you want to hear the word of God, and yun na yung purpose mo, amen? Kasi kung ganyan kasi yung isip natin mga kapatid, ang mga relihiyon magiging gang na lang yan. Alam niyo kung bakit? Kasi sila yung pinagmumulan ng galit. We should hindi nga dapat bilang naniniwala sa Kristo, tayo mismo nagiging magandang ehemplo tayo. Tayo mismo pinapakita natin sumusunod tayo sa ating Panginoon. At nung sinabi ng Panginoon na mahalin ninyo ang inyong kapwa, yun yung minimin niya, mahalin natin ang ating kapwa. Amen? Alam ko medyo mabigat talaga ito tanggapin mga kapatid. No? Pero let's stop that hate. Hindi porket ganito ka, ganyan ka, maghawak kamay kayo. I-settle down nyo yan. Work para kay God. Mag-work para kay Lord. Di ba? Si Bebe Macy ba to? Hello, Bebe Macy. By the way, guys, one of our students in kids ministry. We should love one another. We should work together. Amen? Kasi mahirap talaga yan. Isipin nyo, pinipersecute na tayo ng mundo. Tayo pa mismo mga Kristiyano, nag-aaway-away dahil lang sa pinakasimpleng dahilan. Dahil lang sa may pinanggalihang ibang relihiyon. Which is hindi dapat. Alam nyo, isa sa mga point natin ngayon is yung mga malalakas sa pananampalataya, yung mga maraming alam. Sabi pa sa Roma 15, versikulo 1-2, tungkulin nating mga malalakas na magtiis sa mga kahinaan ng mga hindi malalakas at huwag nating sarilinin ang ating kaligayahan. Bawat isa sa atin ay magbigay lugot sa kanyang kapwa para sa kanyang ikabubuti upang pagtibayin siya. May nasabi po ba sa verse na yun na dapat i-hate natin yung iba? May sinabi po ba doon na dapat suntukin mo yung mga hindi naniniwala ayon sa ano mo? Hindi. Sa konteksto ni Pablo, ang malalakas ay tayo mga malinaw ang pananaw sa kalayaan nila. Kay Kristo syempre. Gayunpaman, ang pagiging malakas ay hindi lisensya para maging irresponsable. Hindi porket marami kang alam, magiging irresponsible ka na sa mga dapat mong gawin. At ano ba yon? At ano yung sinabi sa verse? Na unawain yung mga mahihina sa pananampalataya. Sa halip, ito ay isang responsibilidad. Kung alam mo ang iyong kalayaan, gamitin mo ito para gagamitin mo ito hindi para sa sarili mong kasiyahan, kundi para suportahan ang may mas mahinang pananampalataya. Minsan kasi tayo mga kapatid, yun yung mindset natin. Hindi porket tayo nag-aral ng Bible school, hindi porket tayo yung mga may alam ng maraming Bible verse, pag may nakausap tayo na parang against sa'yo, ikaw ngayong may alam alam mo yung katotohanan, dapat ikaw yung umunawa sa kanila. Amen? Tayong mga Kristiyano, kapag nag-meet tayo ng isang tao galit sa atin, minumura ka, hindi mo dapat murahin pabalik. Instead, ikaw yung umunawa, i-explain mo sa kanila ng maayos kung bakit yan yung pananampalataya mo, yan yung meron kang pananampalataya. Why? Kasi ikaw yung may alam sa katotohanan. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi ako agree sa mga pastor na pinagmumura yung iba. Why? Kasi hindi yan yung pinanggagalingan ng pagmamahal ni Kristo. Ang pagmamahal ni Kristo ay merong pagkaunawa. I'll give you a simple throwback. Alam niyo po ba mga kapatid, yung Samaritans, merong story sa Bible, the Good Samaritans. Alam niyo po ba yung mga Samaritans, ayaw nila sa mga Jews? Jews as in Jews, hindi Jews. Pastor, ba't ayaw nila sa Jews? Ang sarap-sarap ng Jews hindi. Jews. Ayaw nila sa mga Hudyo. Si Kristo ba yan? Hudyo.
Now, nung pumunta si na Kristo doon, pinagtatawanan sila. Tinatapunan ng mga prutas. Minsan nga, dinuduraan pa. Pero naging sanhi po ba yun para ikamuhian ni Jesus ang mga Samaritanyo? Hindi. Mas lalo niyang minahal ang mga tao doon. Mas inintindi niya. So, ganon din sana tayo mga kapatid. No, mas pinapairan natin ang pagmamahal natin. Itong unang punto natin ay nagpapaalala, double tap talaga yung ano ko. Ang unang punto ay nagpapaala sa atin na ang lakas sa pananampalataya ay may kaakibat na paglilingkod. Hindi ito tungkol sa sarili. Ang Kristiyanong pag-ibig ay nagsisimula sa paglimot sa sarili at pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. Now let me ask you. Kung minumura mo yung iba dahil lang si iba yung relihiyon nila, sa tingin mo, pinapahalaga mo ba yung kapakanan nila? O like for example, ako Baptist, etong si Luna, Apostolic. Kung magkaroon ba ako ng hatred ngayon kay Luna dahil lang sa ako'y Baptist, siya'y Apostolic, makikita ba ang pagiging Kristiyano sa akin? Hindi. We both believe in Christ, but hindi na lang kami mag-work together? Ba't hindi na lang kami maglingkod sa Panginoon ng sabay? Hindi pa nagkaroon ng problema. Maybe there's so many doctrines, but there's one Bible who's talking the truth. Ang mga spiritual leader natin ay hindi nagsasabi ng totoo. Nagsasabi sila ng totoo dahil galing yun sa Biblia. Always remember, ang tunay lang ng nagsasabi ng totoo ay ang salita ng Panginoon. The reason why nakakapagsabi sila ng totoo kasi yung mga sinasabi nila galing sa Biblia. Sabi ko naman sa inyo, medyo mabigat talaga topic natin ngayon. Pero let's move. Point 2. Sa ating point 2. Ayan. Scroll ko lang kasi nag-skip na naman ang aking ano. Yan. Si Kristo ang ating perpektong example ng pagpapakasakit. Ayan na. Romans 15:3, sapagkat na maging si Kristo man ay hindi nagbigay lugot sa sarili, tulad ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay bumagsak sa akin. Many of you will say, bakit ko kailangan gawin silang, bakit ko kailangan unawain sila? I know the truth po, ako na lang. Salvation is individually. Ako na lang. Many of us ganun iniisip. Bakit natin gagawin to? Bakit tayo magpapasan ng pasalin ng iba? Bakit natin isasantabi ang ating sariling kagustuhan? Bakit? Dahil si Kristo mismo ang gumawa nito. Pagtanggap na may kabayaran, si Kristo ay perpektong may karapatang mamuhay ng komportable at magbigay lugot sa kanyang sarili. Ngunit sa halip, pinili niya ang daan ng cross. Tinanggap niya ang lahat ng pag-alis pusta na nararapat sana sa atin. I know some of you sinasabing guilt trip yan. Pastor, ang hilig nyo talaga mang guilt trip. Ang hilig nyo talaga mang guilt trip. Lagi na lang si Kristo ang example. Porket namatay siya sa cross, lagi na lang si Kristo. Hindi ho to pang guilt trip. Sa totoo lang po, yun talaga nangyari. Ang sukatan ng pag-ibig, hindi natin masusukat ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng kung gaano tayo kagaling sa pagtutupad ng batas, kundi sa pamamagitan ng kung gaano tayo nagpapamalas ng sakripisyo ni Kristo. Ang ating kakayahan tanggapin ang iba ay direktang sumasalamin sa pag-ibig na pinapakita ni Kristo sa atin. Grabe naman to si Sister Rilo, para sundalo ka ba, sis? Grabe yung mic ni Sister Rilo, parang sundalo. Nakakatakot naman to si Sister. But back to the topic. Please do a self-mute lang, sis. Thank you. Ayan. Mute lang. Ayan. Thank you. Sorry talaga, sis. Ayan.
Ulitin ko, no? Hindi natin masusukat ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng kung gaano tayo kagaling sa pagtupad ng batas, kundi sa pamamagitan ng kung gaano tayo nagpapamalas ng sakripisyo ni Kristo. Ang ating kakayahang tanggapin ng iba ay direktang sumasalamin sa pag-ibig na pinapakita ni Kristo. Mga kapatid, sorry to tell, but some of us here, and some of the religion na meron tayo sa Pinas, nagsisimula ang kanilang hatred dahil lang sa isang simpleng dahilan. Dahil sa batas na meron sila sa loob ng simbahan. Like for example, bibigyan ko kayo ng example. Ito, baptist na lang. Ito, baptist naman ako eh. There's a time, ito di ko naman dapat ite-testimony kasi masyado to private, pero just for an example na lang. Di na lang ako magbabanggit ng name. Hindi ko to ginawang example last time eh. Meron kaming pastor dati na napaka-stricto. Sobra. Galit siya sa mga tao kapag hindi nakakapagsimba ng Sunday. So tinanong ko siya, paano kung yung taong yon pinagpray yung trabaho na yon at binigay sa kanya ng Panginoon ng Sunday? As isa tayo sa mga nagmamahal at isa tayo sa mga umuunawa sa umuunawa sapagkat tayo yung may Kristo, bakit hindi na lang tayo gumawa ng service ng Wednesday? Hindi po ba tama? Bakit tayo magkakaroon ng galit sa iba dahil lang sa hindi nila kayang masunod yung gusto mo sa loob ng isang simbahan? Hindi po ba hindi naman matter kung ano yung mga itchaboreches na yan? Dahil ang mahalaga naman ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Remember, we're in the middle of grace, not in the law. They use the law of Moses para ipunish si Jesus. Wala na ho tayo sa law. Nasa grasya na ho tayo ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by grace we've been saved through faith, not of your works, that no one should boast. Dahil sa grasya at pananampalataya natin, tayo'y naligtas. Mga kapatid, listen carefully. Hindi matter kung saan galing relihiyon pa tayo, kung anong merong batas meron tayo sa simbahan natin. Ang importante yung relasyon na meron tayo dito. Don't put hate to others dahil lang meron silang hindi nasusunod. Sapagkat mas mahalin mo sila, mas intindihin mo sila, mas i-reach mo sila. Amen? Intindihin natin sila. Ang nakakalungkot lang kasi, tayo dito, we will put hate towards others just because hindi nila nami-meet yung expectation natin na gusto natin na ganun sila. Pumunta ng every program na ganito, magkaroon ng ganito, dapat every Sunday nandyan sila, maging part sila ng program, tapos kapag hindi nila nasunod, maglalagay tayo ng hate towards them. But no! Hindi naman ganun ang Panginoon eh. Sabi nga sa Romans, we fall short out of glory of God. Tayo mismo, hindi natin naabot yung gloria ng Panginoon. Tayo mismo, hindi natin naabot kung ano yung dapat naabutin natin. Pero tinalikuran ba tayo ng Diyos? Iniwan ba tayo ng Diyos? Hindi. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. And tayo, we will put hate sa ibang tao din dahil lang meron silang hindi naabot sa expectation natin. How dare we are? How dare you, bro? How dare you, sis? Magagalit ka sa kapatid mo dahil lang hindi nila na-meet yung expectation mo, dahil lang hindi sila naging part ng ganyang ministry, hindi sila naging part ng ganyang relihiyon, magagalit ka sa kanila? No. Unang-una sa lahat, hindi dapat. Unang-una sa lahat, hindi ka dapat magkaroon ng galit sa kanila dahil lang hindi nila na-meet yung expectation mo. Yung expectation ng doktrina ninyo. Kasi in the first place, hindi doktrinang nagsasalba. Relasyon naman sa Panginoon.
And bakit ba kailangan natin tanggapin ng isa't isa? Okay, Pastor Winter, gets namin. We should accept one another. Then, what's the point? Bakit kailangan namin tanggapin ng isa't isa? Bakit namin kailangan, bakit Roman Catholic siya, born again Christian ako, Baptist siya, Jehovah Witness, or bakit ba kailangan namin tanggapin ang isa't isa? Bakit ba kailangan namin magkaroon ng kaisipan na uunawa lagi? Tanggapin ang isa't isa upang luwalhatiin ang Diyos. Sabi sa Romans 15:7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa tulad ng pagtatanggap sa inyo ni Kristo para maparangalan ang Diyos. Ang layunin ng ating pag-iisa ay lumampas sa simpleng pagkakaibigan o pagkakaisa ng grupo. May mas mataas itong layunin, ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagkakaisa ng simbahan ay hindi isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan dahil ito ang nagbibigay daan sa atin na sama-samang luwalhatiin ng Diyos. Kapag magkakaisa tayo, hindi na tayo nagtutuon sa ating mga maliliit na pagkakaiba, kundi sa kung ano ang nag-uugnay sa atin, ang ating tagapagligtas. Kapag tinanggap na natin ang isa't isa, mga kapatid, hindi na magiging matter kung ano yung maliliit na pagkakaiba-iba natin. Ang magiging matter na ang ating tagapagligtas, ang kumokonekta sa atin. Ang tunay na kumokonekta lang sa atin ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Si Jesus ang nagko-connect sa atin. We came from other religions here, right? Ako galing akong Baptist. Yung iba dito galing Roman Catholic. Yung iba dito galing Apostolic. Galing ganito. Pero nandito tayo ngayon, nakikinig ng Word of God. Bakit? Kasi we believe in Christ. As simple as that. Naging matter ba lahat ng yan? Naging matter ba mga reliyon na rin? No. Mga kapatid, don't get me wrong. Hindi ko po sinasabi na umalis ho kayo sa mga relihiyon ninyo, ha. Baka naman ganun ho yung pagkakaintindi nyo sa akin. Hindi ho. Wag ho kayo umalis dyan. May ministry ho kayo dyan. Kailangan ho kayo ng ministry ninyo dyan. Kailangan ho kayo, dyan ho kayo nilagay ng Panginoon for a reason. May rason ng Panginoon kung bakit kayo nariyan. May rason ng Panginoon bakit naging part kayo ng ministry na yan. Ang sinasabi ko lang, huwag tayo maglagay ng galit towards sa ibang tao dahil lang galing sila sa ganyang grupo or whatsoever. Kundi mas lalo tayo dapat mag-ugnay because we have one purpose in this world to share the gospel. We have only one reason bakit tayo pinipili ng Panginoon, to share the good news. And kung yun lang naman yung rason, kung yun lang naman yung gagawin natin, no, kung meron na tayong pananampalataya sa Panginoon, naniniwala na tayo sa Kristo, at kailangan natin mag-share ng gospel ngayon, bakit pa magiging matter ang mga relihiyon natin para maglagay tayo ng galit sa isa't isa? No? Bakit hindi na lang natin gamitin? Example, ikaw, Roman Catholic ka, share the gospel sa mga katulad ninyo, sa Roman Catholic. Ikaw, born again ka, hindi focus ka, share mo din gospel sa buong born again. Kung gusto nyo mag-work together, then work together, share the gospel online. Sa post nyo sa Facebook. Di ba? Work together. Huwag na kayo tayo mismo magsisiraan. Magsisiraan tayo sa Facebook na kesyo ganto-ganto ganyan. Ay, alam nyo ba, nakakalungkot, proud na proud sila na ganto sila, Kristiyano sila, pero hindi nakikita sa pamumuhay nila. Never magiging Kristiyanong isang tao mas inuuna ang galit kaysa sa pagmamahal. Imbis intindihin, inuuna yung galit, yung panguhusga sa ibang relihiyon. Kapatid, no. Unahin natin ang pagmamahal natin. Ako lagi kong sinasabi sa Zion. Ito nga sabi ko nga sa mga kapatid namin, kung gusto mo magganto-ganto ganyan, go lang. Huwag natin hayaan kapatid na magiging dahilan ang relihiyon natin para magkaroon tayo ng galit sa iba. Gamitin natin ang mga relihiyon natin para lalong magkaroon ng pagkakaisa at lalong makakapag-share ng Word of God. Lalo tayong makakapag-share ng gospel. Sa ganung paraan sana natin gamitin ang relihiyon natin, hindi po sa debate. Isa po ako sa mga pastor na against sa debate. Instead spreading hate, start spreading love. Kasi may tanong ako sa inyo. Kung ikaw,
Meron kang nanay na against sa relihiyon mo, magagalit ka ba sa kanya? Kamumuhian mo ba nanay mo? Kamumuhian ba natin nanay natin? Dahil ang nanay natin ay hindi naging parte ng relihiyong meron tayo ngayon? Di ba hindi? Nasa iisang bahay pa rin kayo. Kapag kumakain kayo, parehas kayo na nalangin. Then what's the difference? Pastor, paano naman kung mali yung relihiyon namin? Pastor, paano magiging mali lang ang relihiyon kung hindi na si Kristo ang punto niyan? Magiging mali lang ang isang relihiyon kapag pag pinapahari kung ang naghahari diyan ay pera. Yung tipo ba every Sunday tithes and offering na lang? Yung tipo ba yung pastor mismo nanguhusga ng tao? Yan mali na yan kasi hindi yan yung pinagmumulan ng Panginoon. Pero kung ang simbahan ninyo nag-share ng gospel, ang simbahan ninyo nagpe-praise and worship, yung simbahan ninyo nagse-service tuwing Sunday, yung simbahan ninyo mas inuuna yung pagmamahal kaysa sa pera, bakit naman magiging mali yan? Mapa-Roman Catholic, Baptist, o kung ano pa man yan, hanggat si Kristo ang sentro niyan, totoo yan. Never yan magiging mali kung si Kristo ang pinagmulan. At saka stop finding a true religion. Stop finding a better church. Be a better church for yourself because church is you, not the church building. Maging mabuting simbahan ka sa sarili mo. Ikaw mismo, matuto ka mag-devotion, matuto ka magbasa ng Word of God, matuto ka mag-aral ng Word of God. Ang pinupunto ko lang po talaga ngayon, mga kapatid kong Roma Katolika, mga kapatid kong born again, mga kapatid kong Sabadista, mga kapatid ko pong Baptist dyan, mga kapatid kong Apostolic, wag na ho tayo maglagay ng galit sa isa't isa. But instead, let's work together. We have one goal, to serve the Lord. Then let's serve the Lord together. What's the difference? Hindi namin pakikialaman ang doktrina ninyo. Hindi nyo pakialaman. Let's focus to the Word of God. Let's focus to Bible. Let's focus spreading the Word of Jesus Christ. Let's focus to spreading the Gospel. Hindi naman imposible yun eh. Kung gugustuhin natin na mag-work together tayo. Malamang, meron talaga, hindi talaga magkakaroon ng pagkakaintindihan. Sus, yung magjowa ngayon, love, mahal na mahal kita, love. Darating ngayong oras, di nila naiintindihan yung isa't isa eh. Tayo pa kaya partner sa ministry, magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan. Pero nga, uulitin ko, magkakaroon tayo ng pag-uunawa. Yun yung pinakamahalaga. Sapagkat yun yung sinabi ng Apostol Paul sa mga taga-Roma. Yun yung parang message. But hindi naman ho ako namimilit. Ulitin ko, mga kapatid, hindi ho ako naninira ng relihiyon. Wala hong problema. Sabi ko nga, walang masamang relihiyon kung si Kristo ang punto ninyan. Walang masamang relihiyon kung ang sentro ng relihiyon na yan ay ang Kristo. Diyan kayo. Kung ang spiritual leader ninyo, mas inuuna yung pag-share ng gospel, hindi yung pera, diyan kayo. Kahit ano pa yan, go! Basta para sa Kristo. So, this is the last, no? Ulitin ko. Mga kapatid kong taga-Roma Katolika, mga kapatid ko galing born again, mga kapatid kong galing Seventh-day Adventist, mga kapatid ko galing Baptist, Apostolic, sa lahat ng kapatid kong naniniwala kay Kristo, let's work together. Let's take this adventure together. Let's face these trials together to share the Word of God, to spread the gospel. Stop spreading hate. Mag-spread ka pa ng hate, magmahalan na lang tayo. Tulad lang yan ng paggagawa ng family dito sa WePlay. Kahit galing naman kayo sa iba't ibang pamilya sa totoong buhay, nung dumating kayo sa WePlay, nagkaisa kayo. Naging Skyra tayo. Nakitayo na ako. Siyempre, part na ako nito eh. Magkikitayo na ako. No? So let's work together. Not hate. Wala ang problema. Roman Catholic ka, banding tayo. Born again ka, banding tayo. Baptist ka, banding tayo. Huwag nating hayaan yung relihiyon natin yung maging sentro ng pagmumula ng galit natin sa bawat isa. Maging si Kristo ang sentro natin kung bakit tayo magmamahalan bilang kapatid. So to God be all
the glory. And that's my topic for this evening. Let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salitang ibinahagi niyo po, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat sa paglilinaw sa amin, Panginoon. Panginoon, we pray, Panginoon, na naway hindi ho ang reliyon yung maging sentro ng pagmumulan ng galit namin sa bawat isa, Panginoon, kundi ikaw po, Panginoong Jesus, ang maging sentro ng pagmamahal namin sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkokonekta sa amin, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. At kami po ay nanalangin sa pangalan mo po at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave us singing. Ayan. So, amen. Napakaganda ng message natin. So, ulitin ko mga kapatid, no? For the very last time, hindi po ako naninira ng religion. But, gusto ni ano lang sa akin ng Panginoon na imbis na maging, yung mga religion natin yung maging dahilan ng galit natin, maging si Kristo ang maging dahilan ng pagmamahal natin. Stay to our religion kung saan man tayo, but let's spread love, not hate. Amen. Tanggapin natin ang isa't isa. Ganun lang ho kasimple. Yeah, let's spread the love of God. So, sino gusto mag-insights? Insight. May gusto ba mag-insight? Ay, si Sister Luna. Sige, Sister. Yes, Sister Luna. Whenever you're ready, the mic is yours. Ayan. At ako, ay, mali yung emote. Ako ngayon, na. Ayan. So, magandang gabi ulit sa ating lahat, no? And natutunan ko sa ating preaching tonight is, let's stop that religion gap. Kasi yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng, imbis na magkakaibigan kayo, tapos pag dumating na kayo sa religious views nyo, nagiging magkaaway na kayo. Kasi yung paniniwala ng kaibigan mo is hindi kagaya ng paniniwala mo. Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon. Hindi yun yung gusto ng Panginoon na gawin natin. But God wants us to love each other, di ba? Gusto ng Panginoon na mahalin natin ang isa't isa. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, may spread talaga natin yung pagmamahal na nare-receive natin sa Panginoon para sa ating mga kapatid. Na kahit sabihin na natin na, ay, kasi Ate Luna, ganito kasi yung paniniwala niya, ganito, ganyan. Jesus nga came to this world not to condemn us but to save us. So, anong karapatan natin to tell those things sa mga kapatid natin? 'Di ba? So, instead of spreading hate kasi isa din yan, naano ko rin yan dati kasi as an apostolic, parang pares na yan sa born again, sabihin na natin ganon. Baka kasi malito kayo kung ano lang yan, mga denomination lang yan ng mga mga churches, pero iisa pa rin naman ng ating pinaniniwalaan, kundi si Jesus Christ is our Lord, 'di ba? So, dati sinasabihan kami na, ang ingay-ingay naman na. Alam nyo ba dati mga kapatid, every time na nagpa-practice kami ng praise and worship sa church, binabato ang aming bubong ng bato. Kasi ang ingay-ingay na daw namin, 8:00 na, nagbabanda pa daw kami sa loob. But we didn't, yung inana sa amin ng pastor namin na, hayaan nyo ang Panginoon mismo yung umano sa puso niya. And one day, yung taong yon na kahit halos every time na nagpa-practice kami ng praise and worship is
Binabato niya talaga yung bubong, guys. Binabato niya talaga yung bubong, mga kapatid. Kasi nga naiingayan siya. Pero one day, dahil sa pinapakita rin namin sa kanya na we love her, kagaya na pagmamahal ng Panginoon sa kanya, nag-church siya kasama namin. So, alam niyo yung, huwag niyong hayaan na, ay porket ginaganyan ka na, ay ganyan kasi yung paniniwala mo, tapos sasabihan mo na din yung mga kapatid mo na, ay ganyan kasi yung paniniwala mo, kaya ayoko na sa'yo. But instead, continue to keep on praying. Kung kahit saang religion man yung kaibigan mo ngayon, yung kapatid mo ngayon, continue to keep on praying on that person na makita niya talaga yung tunay at kung sino ba talaga ang dapat nating pagpurihan, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoon lang. Religion is there to help us to know what is in the Bible, but it is not our way to be saved. It is Jesus Christ that came to this world para iligtas tayong lahat and not our religion. So yun lamang po, Pastor, at maraming salamat. God bless us all po. Amen. Ang ganda ng insight. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi niya na religion will help us to know what's in the Bible, but it can't save us because Jesus is the only way can save us. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Napakaganda. Ano yan? Trivia lang. Galing nito. Ay, trivia lang. Pagagawa ako, presider eh. May titrivia ako dito. Hindi, totoo lang. Trivia lang. Alam niyo po ba merong pastor ngayon sa Zion? 5. Galing po sa iba't ibang relihiyon. No, galing po kami sa iba't ibang relihiyon. Yung isang pastor namin, si Pastor JM, yan, si Pastor Heaven. Galing yan sa ibang relihiyon. Si Pastor Fish, si Pastor Renz, si Pastor Hawk, ako, 5. Sino pa ba pastor? Oh, yan, 5. Galing po. Pero, mga soon-to-be pastors, si Dr. Love. But, alam niyo po ba bakit kami mga pastor, spiritual leaders, came from other religions? Nandito sa WePlay, sharing the Word of God together, having a meeting together para sa ministry namin. Because we have one purpose, to share the gospel. We have one mission, to spread the word of God. Alam niyo, kita niyo yun, kapag yun po yung vision natin, yun po yung natin, yun yung vision, yun po yung goal natin, hindi po magiging hadlang kung ano pa po yung mga nasa likod nun. Kasi magiging sentro ho ninyo si Kristo. Yun po yung power if Christ-centered yung buhay mo. Siguro next tackle natin sa night service natin, pag dito ulit tayo, is yung Christ-centered life. Pag si Kristo ang sentro ng buhay natin, magiging iba ho talaga ang pananaw natin sa buhay. To God be all the glory. Ayan, maraming salamat Sister Luna sa iyong insights. Ayan. At alam ko, yung iba dito, gustong-gusto na talagang matulog. No? Gusto na matulog. Pastor, antok na ako. Gusto na matulog. Nahingayin ako. Sige, patapos na pa tayo. Let me just announce this first and then let's end this in the word of prayer. So, may announce lang si Pastor mga iilan dito. So, first is ito. Ayan. Every Monday, mga kapatid, no, is meron po tayong tinatawag na gospel sharing. So, alam na to ng Skyra kasi dati halos nandito kami sa gospel. Gospel, ito po yung araw kung saan mas tinuturo natin ang mga patungkol ho sa salvation. Or hindi naman is basta turo ho ni Kristo. Diyan po natin yung tinatopic tuwing gospel sharing po. It's all about Christ dyan. Kumbaga sa salvation, parables, yan po yung gospel sharing. Tuwing alas 8 ho yan. No, yun po yung gospel natin. Tuwing Monday po yan, alas 8. Kung saan, nakadepende po kung saan nagpapaschedule. No? Tuesday naman po is Awaken Night, like this. Actually, ang Awaken Night is just a night service na pinalitan lang ho ng pangalan. Anong meron sa Awaken Night? Ito, tuwing Tuesday tsaka Sunday to ha. Meron naman po sa Awaken Night is parang normal na Sunday service po sa mga simbahan. No, parang normal lang ho to siya na Sunday service sa mga simbahan. So, may testimony, may call to worship, may praise and worship, may insights, may word, ganun po. No? Tuwing alas 8 ho yan ng gabi. Yung Tuesday po, random na family beer, pero yung Sunday po, sa family beer po namin. Punta ho kayo pag may time ho kayo. Ayan.
And then Wednesday naman is Spiritual Series Night. Bagong-bago po to, fresh na event or na program. Ano naman yung Spiritual Series? Ito pa yung series talaga yung topic. Bible study ang atake nito, no? Na Spiritual Series Night. So, kumbaga, kung gusto mo talaga mag-Bible study, gusto mo talaga matuto patungkol sa Biblia, ito yung araw na pupunta ka sa Family BR ng JC Zion Family. Ayan. Next is prayer meeting. Yung prayer meeting naman po, from the word itself, prayer meeting. From the name itself pala, prayer meeting. Ito naman po yung araw na kung saan ang tinatopic po natin ay patungkol lamang sa panalangin, paano manalangin, saan mananalangin, kanino manalangin, at bakit kailangan manalangin. Yan po yung prayer meeting. Tuwing alas 8 po yan, doon po sa Family BR ng JC Zion Family. And kung kayo po ay merong mga prayer request, free 2 p.m. our admins sa family para po ilista natin yan. Thank you. And the next is Friday cell group. Pastor, ano naman yung cell group? Bago na naman yan. Cell group is our new, fresh program din kung saan ito po yung araw kung saan binibigyan natin ng pagkakataon na kilalanin po ang isa't isa. So you want to share, you want to be part of the cell group, devotion. Yan po yung oras na pupunta ho kayo. Tuwing alas 8 at tuwing 7:40 p.m. naman po yan ng gabi yung ating cell group. Okay, then Saturday is our pahinga. Pero may program po sa ibang family BR. So let me announce it. By the way, unahin ko yung Kids Venture. Actually, now is wala pa pong official announcement kung kailan magre-resume ang ating Kids Venture, pero announce ko pa rin. If may mga bata ho kayo dyan, 15 pababa, at gusto nyo pong paaralin sila at matuto ho sila sa salita ng Panginoon, free 2 p.m. Sister Luna here. Katabi ko po ang ating head teacher ng JC Zion Family. Ng Kids Venture, part ng JC Zion Family. If you want to enroll your kids, no, ayan po. Si Teacher Luna po ang lalapitan ho ninyo. Pastor, baka naman ho kung ano-ano lang yung ituturo ho ninyo, kung ano-ano lang po yung mga ninyo, baka hindi naman po talaga tama yung pinagtuturo ninyo. Huwag ho kayo mag-alala, si Pastor Winter po ay hindi kumukuha ng teachers na alam kong hindi fit para magturo ng mga bata. Ang ating mga teachers po is mga marurunong talaga magturo at nagkaroon na po yan sila ng seminar para magturo ng bata. Si Sister Luna ho mismo dito ay isa rin pong praise and worship leader sa simbahan nila, youth leader din ho. So, sanay na ho talaga siya mag-handle ng mga teachers, mag-handle rin ho ng ganyang klaseng ministry. So, don't worry po. Your kids will grow. Hindi po namin sila pababayaan po sa aming Family BR. Ayan. Next is Spiritual Series Night. Nakalimutan ko pala, meron palang Sabado. So, meron din po. And then, ang ating Bible study sa VR naman ng leader ng families. Praise God talaga kasi yung genuine tsaka yung families gumawa na talaga ng program nila. To God be all the glory. At meron na po sila. So kung gusto niyo po rin po matuto, meron po sa BR po ng sa BR po na ni Brother Senpai tuwing alas 9. And I'm encouraging the Skyra fam if you want, no? Every Saturday din kung time na pahinga ng have your own program here, it will be good. No? To God, in Jesus' name, soon. This is announcement bago tayo or
Wala bang nagsasalita or ano lang, naglalag lang ako? Naglag si pastor. Nawala ata internet nun. Miss you. Balik na ako. Yan na lang ako. Ay, sige po, Ate Pepe. Tapusin ko lang po yung ko. Tapusin ko lang yung announcement ko. Saglit na lang talaga, promise. Pasen nga ulit ako, Ate Dan. Pasen, sorry talaga, Ate Pepe. Saglit lang po talaga to. Welcome back po, Pastor. Nawala po yung internet ko. Pasen po ulit ng mga announcement. Saan po ako huli? Saan po? Salita ko ng salita, din na pala ako naririnig ng buong Skyra. Saan po ako huli? Saan niyo po ako huling narinig? Bago ko nawala. Si Ate Pebe po ata. Ito na sa dulo po namin. Ito po. Yun po siya. Uy. Sa Bible study po. Ay, sana. Nag-evictus ba? Oh, hindi. Nakipag-meet po ako kay Emre. Kasi nabilatan kong mamamatay na kasi. Sabi ko, meet nga muna tayo, paring Emre. Ayun, tapos bumalik ako. Ay, may program pala kami. Na nag-evictus po ako bigla. Ayun, sorry po. So, ayun nga po, tuwing Saturday po sa spiritual night service, meron po ulit. Tapos, pagka alas 9 po ng gabi, praise God kasi yung families is gumawa na po ng program din nila tuwing alas 9. So, magkakaroon na po sila ng Bible study doon. Doon po sa VR ni Brother Sen. Payan, kina-encourage ko din yung Skyra. If you want po, to have your own program as Skyra talaga, pwede po. And kung need nyo po ng tao, just tap us kung ano yung need nyo. Ang kakanta, magpipreach. If you just want to have the program that every Saturday in your own family PR na bilang Skyra talaga. Maganda din yun. Ayan. Sige. Tapos, pasin nga ulit ako yung yung sa Jesus Workers, kung sino meron. Sister Dan. Siya pa ba si Sister Dani? Ayun. Sige, sabihin ko na lang. Mga kapatid, ang Jesus Workers po is is available po na kumuha ng tao ngayon. Ano po ba yung Jesus Workers, Pastor? Ang Jesus Workers po, ayan. Answering the call, join our team. Jesus Workers, serve with purpose and passion, build community and faith, make a real impact, and grow spiritually. Ito po yung mga tao, hindi po part ng JC Zion family, but still want to serve the Lord. Sila po ang Jesus Workers. Example, si Sir Voigt dito is former member kasi nabuwag yung first Jesus Workers. Sir Voigt, if you want to join again, just stop Brother Senpai ha. So, yun po yung Jesus Workers, mga galing sa ibang fam na nagsimula hong mag-serve naman po para sa Panginoon. So, join po if you want to join. Ano po yung mga requirements? Facebook account lang po para ma-add po kayo sa GC. And take note, kung masyado po kayo parang hindi pa talaga private talaga ang account, pwede po kayo gumawa ng dump basta meron lang pong ma-add sa GC. Kasi doon po talaga sa GC ng messenger namin sinisend halos lahat. Ayan. And then YouTube channel na. Paabutin po natin to ng 100,000k subscriber kasi gusto ko ng silver play button. Hindi, biro lang. Bakit ba may YouTube? Bakit ba naisipan namin YouTube na lang? Kasi po, pag sa Facebook, pahirapan talaga maghanap. Kasi, ayun nga po, mga Kristiyano ho natin is medyo umaalis. Hindi binabalik yung Facebook. So, ang dami ng JC Zion na Facebook account. So, kaya, naisip namin na YouTube na lang para kung sakali man is mabilis lang po mahanap. So, kahit wag na ho kayo mag-subscribe, i-follow, ay nyo na po yung notification bell para if every my post po, makita nyo po agad. At kung gusto nyo po mag-review, meron pong tayong YouTube channel. Ayan. So, wala naman ako nakalimutang announcement. No? Wala naman na siguro. Ayun, let's end this in the word of prayer. Mga kapatid, let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang ibinigay. Nawa po ito po, itong gabing po ito ay
magpatuloy po sa pagbibigay ng glory sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo pa rin po kami, even natapos na po ang program namin, Panginoon, ang pagre-review po namin sa aming mga topic, Panginoon, yung pagtanggap namin sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Panginoon, pinagpipray din po namin ang team na nasa Bambi ngayon, Panginoon, na still going po ang program doon, Panginoon. I pray for their peace, Panginoon, sa future namin na si Pastor Fish, Panginoon. Maraming salamat pa. And I'm praying for buong Skyra fam, Panginoon. Bless their heart, Panginoon, sa patuloy na pagtatanggap ng inyong salita po, Panginoon, dito po sa kanilang family BR, Panginoon, mula sa leader, deputy, admin, at saka sa mga member, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. Bigyan niyo rin po sila ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Mang pagmamahal, Panginoon, naway mag-grow pa sila, Panginoon, dito sa family nila, Panginoon, na hindi lang bilang mga colleagues sa family bagat kundi bilang mga pamilya na tunay na turingan, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat sa buhay ng mga taga Skyra, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit sa amin to share your word here in this family BR, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami po ay nanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. To God be all the glory. Naway hindi po ito ang una at huli nating pagkikita dito po sa loob ng Family BR ng Skyra Fam. To God be all the glory. Ayan. Kung mag-i-evictus man ako, totoo na talaga yun. Nagbabalik na ako sa Family BR. Hello po, si Kyra Fam. Sir Rush, thank you muli, Sir Rush, talaga sa pagtatanggap sa amin ng paulit-ulit, Sir. Ate Moon, Sir Voights, Kuya Ivo, Ate Jenny, and sa lahat ng buong Skyra Fam, mauuna na po kami sa Family BR. And thank you once again sa hindi pagsawang pagtanggap sa salita ng Panginoon dito sa Family BR. If you want to, dalaw-dalaw sa Family BR, open na open po yung Family BR para sa inyong lahat po. Thank you po. Bye-bye. God bless.